Hello everyone, welcome to our podcast. This is the first episode that we're going to get back from the past. Sabi ng na-interview ko, natatakot kami noon para kaming nasa impyerno. Pag may narinig ka ng ingay noon, alam mong may mga sundalo na. Sabi naman nung isa, noong panahon ng martial law, natatakot kaming lumabas sa mga bahay namin kahit na may kailangan kaming kunin o bilhin. Dahil sa mga taong nawawala, dahil dati kada may mga taong lumalabas o nagpapaalam na umalis. Nawawala sila dahil sa mga sundalong na pagbibintangan sila sa mga bagay na hindi nila ginawa. Base sa sinabi ng na-interview ko, noong panahon ng martial law ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga mamamayan. Maraming karapatan ang nasuspinde at maraming tao ang natakot. Sa pagkakaalam ko, maraming nawalan ng trabaho nun. Kaya pinilit nilang pababa si Marcos at sa pilitan na silang pinapahirapan at sinasaktan ng mga ito. Sabi nung nakausap ko, mahirap lang daw sila bago ipatatag yung martial law. Kaya nung tuluyang idineklara ang martial law, lalo silang naghirap. Lalo nung tumaas yung mga bilihin, halos tinitipid na daw nila yung mga pagkain para sa pamilya nila. Kasi hindi na kinakain ng sahod ng tatay niya yung pang-araw-araw nilang pagkain. Ayon naman sa na-interview ko, hindi naging madali ang buhay nila noong martial law. Napuno sila ng takot dahil sa mga pangyayari sa labas ng kanilang bahay. At kahit sa pagbili ng kanilang mga pangangailangan ay naging mahirap na rin dahil sa sobrang paghihigpit at maraming pagbabawal. At ang kanilang perang panggastos ay kulang na rin dahil sa pagbaba ng sahod. Sabi naman nung nakausap ko, naging mas matatag ako dahil sa mga pagsubok noon at mas lalong pinahalagan ko ngayon ang mga pamilya at kaibigan ko. Ang karanasan ay nagbigay sa akin ng mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng demokrasya at paglalaban para sa karapatang Pilipino.